I have not come to abolish them, but to fulfill them. May ilang dapat rito ng mga verses kung saan natin makikita kung saan yung sinabing fulfill. Sabi nga, gumawa ko sa question na sabi ko is, what does fulfill mean in Matthew? It means it's bringing the entirety of the scripture to their appointed goal. The Old Testament typically anticipated Jesus, and he come to fulfill this expectation. This fit with how Matthew often used the word fulfill. He used these words several times. Ilang beses po natin makikita sa book of Matthew yung salitang fulfill. Tignan po natin ang ating mga Bible sa Matthew. Sinulat ko na po para hindi tayo ganong magawag sa oras. Tignan po natin sa Matthew chapter 2, verse 17. Kung ano pong sinasabi dito. There was fulfilled that which was spoken by Jeremiah, the prophet, saying. Matthew chapter 2, verse 22. And he came and dwelt in any city called Nazareth, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, he shall be called a Nazarene. Matthew chapter 4, verse 40. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah, the prophet, saying. Matthew chapter 13, verse 14. And in them I fulfill the prophecy of Isaiah, which said by hearing he shall hear, shall not understand, and seeing he shall see and shall not perceive. Matthew chapter 25, verse 56. But all this was done, that the scriptures of the prophet might be fulfilled. Ang dami po nang nakasulat kung saan po natin makikita yung salitang fulfill sa Mateo. Ang gusto lang po ipahiwatig sa atin ni Mateo ito ay Matthew demonstrate through his book. Now Jesus lived life fulfilled one prophecy shall Messiah after another. Jesus did not discard the word of these prophets. Kung hindi po niya sinira yung mga salita ng mga propeta, kundi kumbaga nagginalak niya. Jesus did not discard the word of these prophets. He fulfilled every word that actual of his life. Napangad na hindi po, parang pong mga kagustuhan po ng ating Panginoon ng panahon na si Jesus ay siya ang pumuno ng lahat, na siya ang gumanap. Yung mga promises po ng Jesus Christ, God promises, Jesus Christ is the one to fulfill. Para po sa, halimbawa po sa pamilya, ang isang pamilya, ang nanay, tatay, at anak. Halimbawa po, ang isang tatay ay isang OFW. So ang mag-aalaga po sa kanyang anak ay ang nanay, siya kung magpamantay. Ang sabi ng tatay na OFW is, anak, mag-aral ka mabuti. Dahil siya po ay mangingibang bansa, kumbaga lahat ng ang anak ay kapag-tapos. So yung kagustuhan po ng kanyang tatay na makapagtapos ang kanyang anak is nagpapagtapos po naganap. Ganon din po sa buhay natin bilang Kristiyano. Yung pong kagustuhan ng ating Panginoon, ng ating Ama, ang lahat ng mga promises ng ating Panginoon na siyang gagabay sa atin. Dito natin sasaliksikin kung paano tayo matututo, kung paano natin magbubuksan ang ating kaisipan sa mga bagay-bagay na mga pangyayari noon na ginawa ng ating Panginoon. Jesus Christ is our salvation. Siya po nagligtas sa atin na pinadala siya ng ating Ama para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. So, sa akin po, sa pagong lesson rito ay ang Panginoon ay nag-iwan ng isang blessing. The isang blessing is that God's good requirements has been mercy, and there is no place for sinful pride in the kingdom of God.
God wants His children to be humble. Kung maging humble po tayo mga kapatid. Para sa katuparan ng kagustuhan ng ating Panginoon. Tayo po mismo ang magsasaliksik. Opo tayo po ang ating mga pastor, pastora. Sila po ang nag-guide sa atin. Sila po ang ating gabay dito sa ibabaw ng mundo. Kahit po gabayan po nila tayo, kung wala po sa ating mga puso, wala sa ating isipan, ang lahat ng tinuturo nila is baliwala. Wala na po doon yung fulfillment na ginawa ng ating Panginoon. Yung pagsalba niya sa ating mga kasalanan. So, mga kapatid, be humble. Kaya, sundin po natin kung ano po ang mga nakasulat dito sa Bible para huwag po tayong mapariwara. Ito po ang gamitin natin sa lahat ng challenge sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, ito po yung aking naintindihan sa aking binasa sa oras na ito. Maraming salamat and God bless us all. Thank you. Mga kapatid, akin po ibabahagi ang Matthew 5, verse 43-44. Sabi dito sabi ng nakasulat dito, "Yet have here that he hath been said, those shall love thy neighbor and hate your enemy." Narinig ninyo ang sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupusan mo ang iyong kaaway. But I said unto, love your enemies, bless them that prove you do good, and to turn that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Datapwat na sabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kapwa, ang kaaway, idalangin ninyo sa inyong nagsisiusi. Para sa akin po, mahalin ang kapwa natin kahit ano pa ang mga pagkakasala nila. Huwag po natin kaputan ang mga taong nagkasala sa atin dahil yun po ay hindi kagustuhan ng Panginoon. Bakit po natin kailangan mahalin ang ating mga kapwa? Dahil ang Panginoon ang siyang pag-ibig. Nagbigay siya ng pag-ibig sa atin. Kaya atin po ito isa puso at isipan, ang pag-ibig ng Panginoon ay para po sa lahat. Kaya pag-ibig ay para po sa mga tao at kay Panginoon. Nagkasala man po sila, ngunit ating pong patawarin. At tayo po humingi ng tawad sa Panginoon bago po natin patawarin ang mga nagkasala sa atin. At ito po yung isa, pinapuutan po natin ang ating kapwa sapagkat nakagawa po sila ng hindi maganda sa atin. Kaya po nakakapagsalita po tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Minsan sinasabi po natin na deserve niya yun na sana makarma siya. Deserve niya na sana mamatay na siya. Yun po yung sinasabi po natin pag tayo ay nasasaktan dahil sa mga nagawa nilang kasalanan sa atin. Ngunit yun po ay hindi po dapat gawin sa ating kapwa. Pagkos atin po itong ipagdasal at atin po itong patawarin sa kanilang mga kasalanan sa atin. Huwag po tayong magtanim ng sama ng loob sa kapwa natin. Pagkos atin pong tanggapin ang ating pagkakasala. Hindi lang po naman po hindi naman po lang sila ang nagkasala. Isipin din po natin minsan ang kasalanan. Minsan tayo po nagkakasala. Hindi lang po natin alam kung ano ang ating nagawa. Ngunit pagdasal po natin ang ating mga kasalanan, hingi po natin ng kapatawaran sa Panginoong Jesus. Ganoon na rin po ang ating kapwa. Atin po ipanalangin sila na sila ay magbago at magising kung ano man ang kanilang mga nagawang kasalanan ay sila ay magising at humingi ng kapatawaran sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, ito po ang aking binabahagi sa inyo. Maraming salamat po.